Hey yo, what's up guys? PJT Minds of GY6PH here and welcome back to our channel. Sana naman tayo. Kung napanood nyo yung last video ko, kumuha ko ng unit budget meal na Suzuki Bergman 125 for setup ko siya. So ano nga ba yung una nyong gagawin kapag nakakuha kayo ng second hand na unit? Nabanggit ko na to sa last video ko. Sabi ko dun is kahit na sinabi ng seller na change oil nyo na yung unit, change oil nyo pa rin para nakakasigurado kayo. So unang part nito is to change oil, then pangalawang part is mag-check kayo ng CVT system. So ngayon, ang gagawin ko lang is change oil ng makina, tapos susunod ko naman yung gear oil. Actually, pag sasabihin ko na silang gawin, patuluin, tapos iiwan ko muna tong unit, patuluin ko muna ng matagal, tapos tsaka ko siya i-refill. So nakahanda na yung mga tools ko, tapos yung drain pan natin. Simulan na natin. And actually, pinainit ko na yung unit kanina, hindi ko na kinuha na ng video. Pero malamig pa siya para mabilis bumaba yung oil kung sakali. Tsaka ako na siya hugasan kapag nakapag-change oil na ako. Hindi ko siya mahugasan kasi itong seat cover may butas pa. Magka-canvas nga rin ako ng seat cover pagpapagawa sa upholstery kasi yung binili ko na seat cover, although mahaba siya, kapos ng mga 1 inch. So siguro kung tatabasan tong upuan, pero parang tabas na rin nakakasya siya. Wala naman siyang unusual noise. Mahirap pala magsali ng oil dito. Kailangan isa side stand. So mamayang gabi na siguro ako makakapagsalin kasi ganun din sa gear oil Mahirapan din ako magsalin. Patayin ko muna. Yan, 17mm din tong socket na ginagamit ko dito. Yan, isang persa. So ito yung sinasabi ko sa inyo na mga buhangin or lupa na nalalaglag kapag di ba, nagsasali na ako ng use oil. May na-obserbahan tayong mga lupa. So nanggagaling siya kapag pinersa niya yung unit. Kapag nagtatanggal kayo ng drain plug, kasi ito yan, paligid yan to, yan may lupa. Hirap nito Parang tatama siya sa Alam ko yung Bergman may strainer to Ano pa yung oil niya? Labnaw. Ayan, tinanggal ko na rin yung dipstick niya para lumabas yung oil ng mas mabilis. Lipat tayo dun sa transmission niya. Yan, dito na tayo sa transmission. 12mm naman to. Unahin na natin tong taas. Dito tayo dapat magsasalin, pero since magda-drain tayo, kailangan yung hangin makapasok, magkaroon ng positive pressure para maka-drain ng maayos yung oil. Kasi kapag hindi natin binuksan yun, may negative pressure. Matatagalang bumaba yung oil. So mamaya isa side stand din natin to para bumilis yung pag-agos ng oil. So maganda pa rin, malinaw. And dapat yung kulay ng gear oil natin, kasi closed system to hindi dapat dumudumi. Tapos ang kulit 50 ml lang. So dapat onti lang yung ma-drain natin. Since nagda-drain na yung oil natin sa gear oil at ganoon din sa makina, iiwan ko na lang muna siya. Siguro since wala namang gagamit ng unit, baka hanggang magdamag ko na tong iwan. Lalabas muna ako. A few moments later. Yan, inabot na ako ng hapon. Medyo late na, madilim na. Natanggal yung drain pan sa gear oil, pero malinaw pa siya. Yan, kita nyo. Yun. Malinaw pa yung gear oil natin. So yun naman yung dapat. Pagka namuti yun na, problema na. Ibig sabihin napapasok ng oil yung gearbox natin. Ito yung gagamitin ko, nakalagay dito is 50 ml lang. Yan.
50 ml lang nakalagay. Ito ay yung gear oil na binibenta ko dati kaso nasira, natatapon. So meron siyang mga 65 ml more or less. So ito yung gagamitin ko. Wala na rin natulo dito sa drain pan natin sa side ng makina. Na sinilip ko. Ayan. Ayan na. Kita nyo kaya. Ayun, medyo kita naman pala. So ayan. Yung oil niya amoy sunog. Siguro kasi tagal nang hindi napapalitan. Ayan. Medyo may onting natulo. Check natin yung strainer niya. Ano natin yung strainer. Oops. Kulit ng strainer na ito ba? May Aha. Yun. UP. Ba't kaya UP yung strainer na ito? So wait lang. Tingnan natin siya. Yan. Ito yung strainer. Wala naman akong nakasilip na madumi o ano. Pero nagtataka ako bakit UP siya. Ayan Hindi dapat to UP palagay ko. Ito. Oil lang. Yan. Ito lilinisin ko siya. Kasi ngayon ko lang nabaklas. Nakalimutan ko kanina tanggalin. Ganun kulit UP siya. Siguro next time papalitan ko na to. Para ganda na. Kasi yung sa SkyDrive Sport, hindi naman UP. Bilugan lang. Ito UP. Siguro nung paghila dito, ginamitan ng plies. Pero wala namang physical damage. Kaya okay lang. Wala rin mga parang rebaba o debris. Yan, yung oil lang. Medyo malapot na pero malinaw pa. So linisan ko muna to. Then yun na. Babalik ko na yung drain plug and then salin na tayo ng oil. So ito, nalinis ko na siya. Wala naman ako nakitang rebaba o ano pa man. Ibabalik ko na lang tong strainer. Yan, papalitan ko na lang next time. Tapos yung drain plug, punasan ko muna yung ilalim. Then salin na tayo ng oil. Ito yung drain plug, nilinis ko na rin. Wala naman din ako nakita na rebaba. Ito, ayun, bag yan, dumi. Ay insekto. Yung pagkalapag ko, pumunta siya. Ayan. Pero walang rebaba, walang debris. Ayan, medyo nilinis ko na rin. Dapat talaga pag nag-change oil ka, ayan, kailangan linisin yung air filter. Pero since alam ko kailangan ko palitan yan, ganun yung lagi kong ginagawa. Nagpapalit ako ng air filter sa mga nakukuha kong unit. Hindi ko muna siya bubuksan. Bubuksan ko na siya pag may air filter na ako. Siguro unahin ko na lang yung CBT baka bukas o kung kailan ako bakante. So kabit ko muna to. Diyan, pupunasan ko muna yung mga oil. Dito. Ngayon yung nagmumula ng mga lupa-lupa kapag mag-change oil ka na tulo sa or nalalaglag sa may sa may drain pan. Wala na natulo. Ibabalik ko na tong yan. Uy, may tumulo pa. Yan, hand tighten lang muna. Yan. After that, pwede na tayong gumamit ng 17mm. Hand tighten lang din ulit. Tapos yan. Nakabit ko na yung drain plug sa engine. So ibabalik ko muna tong drain plug sa may transmission natin sa gearbox. Pupunasan ko muna ulit. Yan. Ito yung medyo mahirap kasi pag nagsaling ka dito ng mag-isa ka lang, kailangan hindi tatapon or may matatapon talaga. Yan, hand tighten lang. Tapos ito na. Yan, hindi mo kailangan ng sobrang higpit dito kasi takaw loose thread. As long na wala siyang tagas, tas nahigpitan mo, walang tagas, okay na yun. Same dun sa ilalim sa engine. So itong gagamitin natin, yung signa. Yan. Yan.
Halos 15 na. Kasi ito yung 20. Ewan ko kung nakikita nyo sa video. Ayan, pwede na yan. Ayan, punasan ko lang tong sobrang mga oil. Tapos sasarado ko na agad kasi tutulo yan eh. Ayan. Tamang hand tighten lang ulit. Tapos yan. Yan. So, punasan na agad natin para wala na tayong pagdududahan. Kung may makita tayong oil, ibig sabihin may leak na yun. Yan, tapos na tayo magsalin ng gear oil. Ngayon naman ay sa engine oil tayo. Since medyo masikip to, sa side stand ko na lang muna yung unit. Yan, side stand ko na. Di ba tayo sa kabila? Yun lang, madilim na. Hindi na natin makita masyado. Yan, pupunasan ko muna to. Yung salinan. Nakabot na ako ng dilim. Dahil pala sa labas ako change oil. Tapos lalagay ko tong imbudo. Yan. Ang problema, ito yung ulit yung oil na gagamitin ko. First time ko gumamit RC919 scooter dedicated oil. Dun sa SDS, nakagamit tayo yung isang version nila, SL, SF. Ito SJ. Pero pares lang naman pwede sa scooter. Ang problema dito, wala siyang silipan ng oil, di ba? Yeah, matigas pala to. Yan. 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 Ang problema ko dito is wala siyang tinginan kung ilan na yung nasasalin mo o kasi nandito yung niya, yung silipan to. Yan. Kaya tatanggalin ko muna to. Yan. Kasi laki pala siya ng 1 liter. Kasi yung 1 liter nandito eh. So, yan. Titira tayo ng hanggang dito siguro. Kasi ito yung kalahati. More or less. Tapos kalahati noon 600. Hanggang dito no 150 ml. Tama ba? Kalahati. Kalahati dito siguro. Tira tayo. So, yan. Feeling ko dapat yan meron yung tinginan ito. Ito. Hindi na nga lang siguro effective. Ito. Hirap na magsalin nito. Testingin na natin slowly. Dahan-dahan. Dapat yata yung torotot gamit dito eh. Ayan. Hindi pa pala natanggal yung pinaka seal. Parang soft drinks lang. Yan. Okay. Salin na tayo. Sensyo na wala akong ekstrang ilaw ngayon kaya sure ako na madilim to. Pero sa labas kasi maliwanag pa eh. So yun, nandito na yung oil level. So ito yung inano ko na palagay ko yung 200 ml. Ayun, di ba? Yan, salin na natin. Tatakpan ko na lang, papaandarin, tapos after that ay check ko na yung oil level. Papaandarin ko na lang, then check no oil level. So tapos na tayo. Habang nagpapainit ako ay sasalin ko na yung mga used oil. Ito nga pala yung used oil nya, maitim na, medyo malapot na kung titignan nyo, pero parang hindi pa rin ganun ka itim. Tapos madulas pa rin naman siya. Kaso ang problema ko dito, may sunog na siya. Yun yung sinasabi ko sa inyo dun sa mga iba kong change oil video na yung ibang langis na change oil ko ay sunog na. So ibig sabihin yun na overdue na siya talaga. Ayun, naamoy ko sunog siya. Okay, start ko na muna. Yan. Okay, start na siya. Yan, 14B. Kita nyo ba? Yan. 44,275 yan yung change oil ko. Kita nyo ba? Yan o. Yan. Yan. Papainitin ko muna siya. Then, check ko yung niya, oil level. Nakalimutan ko banggitin yung oil change indicator. Hindi ko pala na-reset.
So, re-reset muna natin. Yan, papatayin muna natin. Tapos, i-hold natin tong select button habang i-on yung susian. So, sana magawa ko kasi mag-isa lang ako. Yan. Tapos, yan, naka-hold ako, di ba? Tapos on ko. Yan. So, ayan, wala na yung change oil indicator ko. So, mga 5 seconds mo pala tong pipindutin. Hindi ko na na-video kasi mag-isa lang ako, yung hirap i-on to. Tapos, ito yung camera. Ayan. Sa interval naman tayo. Yan, interval. So, yan, 2,000. Ibahin natin, 1,500. Then, 1,000. 500. 4,000. So, since bago yung oil, testingin natin siya sa 1,500. Yan, 1,500. Kita nyo ba? Ano? So, okay na yan. Iwan na natin. Then, lalabas din yan next time. So, hold lang yung adjust para dun sa change oil interval. Yan, kanina pa nag-start yung unit. Warm up. So, ito yung oil na ginamit ko. SICK. Tapos ito, RC919, yung engine oil. Binasak ko na naman yung balot kasi wala pa tayong measurement. Yan, 800 ml to. Yung dati natin ginagamit is 1 liter. Kaso, tag doon, yung dalawa kong huling na change oil, kulang pa rin naman para gamitin dito sa unit na change oil natin, yung Bergman. Parang feeling ko mataas yung minor. Wala kasi itong tachometer eh. Ayan, no? Pero yun nga, saka na natin adjust yung minor. Mahalaga ngayon, na-change oil na natin yung unit. Wala na tayong pangamba sa makina. Merong onting lagitik pa din. Pero one push start kasi, kaya ayoko rin galawin yung niya eh, yung valve clearance. Isa pa, hindi pa rin ako ganun kagaling. At posible rin na yung lagitik na yun ay galing sa CVT system natin. Check ko na lang yung oil level nito. Then, goods na tayo. Naligpit ko na yung use oil natin eh. So, inabot na naman ako ng dilim. Ayan o. Tanin. So, next natin yung CVT. Kaso wala rin tayong pamalit. Kunyari, belt replacement lang yung meron ako. Bola, replacement din. Malalaman natin yung air filter tsaka na kapag meron na tayong tag doon, pamalit. Tapos yung gulong din, meron na ako sa unahan. Yung sa hulihan na lang ang medyo nahihirapan ako. Yung 120, 90, 10. Kapag wala akong nakuha, 120, 70 yung kukunin ko. Kasi yung sa unahan, 120, 70 na lang yung kinuha ko eh. Kasi malapad naman siya kumpara dito sa likuran. Yan, papatayin ko muna. Tingnan natin yung oil level. Hindi nyo nakita dito banda. Dilim na eh. Makapagtaka tong mga Bergman kasi yung dipstick nila nababaliko. Ayan o, tingnan nyo, baliko. Ilang kita na ako ng ganitong Bergman eh. Hindi ko alam bakit. Nasa oil level ba siya? So ito, ayan. Kita nyo, parang kulang siya ng onte para maging full talaga. Pero pwede na yan kasi makapag-operate na yun ng normal. Sasalinan ko na lang. Tapos, goods na tong unit na to. So hanggang dito na lang ang ating change oil video. Samahan nyo ako sa muli sa pag-check ng CVT system at pag-testing ng mga pyesa. Kung ano yung pwede. Then, one push start pa rin eh. So, paalam!